Ito talagang presidente nito ang pinakasinungaling at hindi talaga stable yung utak niya. Dito nyo mapoprobe. Nung unang pagpunta niya doon sa Bukana Bridge sa Davao, nang katatapos lang nung nakaraang araw, di ba sinasabi niya, kung natandaan nyo mga taong bayan, di ba sinasabi niya na ito ang ligasiya niya? Kasi sinisimulan daw ito ng 2023 at natatapos daw ngayon ng 2025. Ang kapal ng mukha mo. Tinatablan ka na kasi ng mga bashing. Kaya ngayon umaamin ka na. Sabi niya, hindi ko inaangkin yang Bukana Bridge, Davao City. Wala akong sinabi na akin yan. Nagpunta lang ako para mag-inspection. Ang putang ina, ano yung sinasabi mong ligasiya mo? Di ba may sinasabi ka? Na ito ang kauna-unahang ligasiya mo? May 4 pa na ligasiya mong susunod na ginagawa sa Davao? Tinatablan ka siguro ng hiya, drug addict. Kapal ng mukha mo, talagang sarap mong sampal-sampalin. Nung andoon ka sa Davao, sinasabi mong ligasiya mo. Ang kauna-unahang ligasiya mong natatapos ang Bukana Bridge. Ang sarap mo, aangkinin mo ang Bukana Bridge. Gusto kang makipaggira sa China. Tapos aangkinin mo ang trabaho ng China. For your information, ganyan minahal si former President Duterte ng mga ibang bansa. Minamahal siya. Ikaw, iniiwasan ka ng mga leader sa ibang bansa dahil alam nila kung anong pagkatao ninyo, Marcos, mga kawatan kayong pamilya. Kaya iniiwasan ka lagi ng mga meeting-meeting sa ASEAN, sa kung ano-ano, iniiwasan ka ng mga leader. Kapal ng mukha mo, hindi ka tinatablan ng hiya. Ngayon, tinatablan ka siguro ng hiya. Pero ang una mong pagpunta sa Davao, ligasiya mo, yung sinasabi mo, pinakauna-unang ligasiya mo na natatapos. Sinisimulan daw ito ng 2023 at natatapos ngayon ng 2025. Ay, putang inang, sarap. Gigil talaga ako nang marinig ko yung yung speech niya sa press con ligasiya daw niya. Unang natatapos daw itong Bukana Bridge na ligasiya niya. May 4 pa daw na patapos. Ni sintabo, walang gastos. Wala kang gastos dyan. Walang gastos ang Pilipinas ni sintabo sa Bukana Bridge. Mismo, China ang kontraktor. China ang naggastos na bilyonis yan na bridge na yan. Para bigay lang nila as regalo kay PRRD. Ganyan nila minahal si PRRD. Hindi katulad sa'yo, na nagtapang-tapangan kang hudas ka. Wala naman tayong naani sa paghimod puwit mo sa mga Amerikano. Ngayon, himod puwit ka sa Amerika. Anong binigay ng Amerika sa'yo? Kayo lang ang nagkaintindihan kasi ikaw may personal interest ka sa Amerika para siguro makuha nyo yung mga nakaw ninyo na nakabinbin sa Amerika. Baka yun ang ninyo, ugnayan ninyo dyan. Pero para sa taong bayan, wala tayong napala na tulong ng Amerika. Kundi ang napala natin ngayon, nilagay tayo sa delikado na mangyayari na giyera. Yan. Gusto mong makigera sa China, anong mapala mo sa paghimod tumbong sa mga Amerika? Tingnan mo si PRRD na friends to all, enemy to none. Niregaluhan pa ng Bukana Bridge. Yan dapat ang foreign policy mo, bangag. Hindi yung magtapang-tapangan ka. Walang gusto ng gira, hudas ka. Mauna kayo ni Browner, makipaggira sa China. Putang ina ka. Kayong mga taong bayan kapag magkagulo, kapag magkagera, kayong mga taong bayan, wag na wag kayong sasali sa gulo, sa gera na to. Pabayaan natin ang mga walang bayag na mga military at mga sundalo at mga pulis na himod puwit kay bangag. Pabayaan nating matigok sila isa-isa. Pero kayong mga taong bayan, wag kayong sasali. Hindi tayo sasali sa gulo na sumisip-sip lang sa gulo itong putang ina na bangag na wala sa matino na kaisipan.
Kaya magpa-drug test ka na. Putang ina ka, magpa-hair follicle drug test ka na. Yan ang demand namin, hair follicle drug test. Ngayon sinasabi mo na, hindi ko inaangkin yung Bukana Bridge. Puro nang una nang dumating ka doon, ang kapal na mukha mo. Wala ngang sumasalubong sa inyo, kayo-kayo lang. Ay, Diyos ko po. Sinisigawan pa kayo ng Duterte. Grabe, Marcos Jr., mahiya ka naman. Mag-resign ka na. Nagbingi-bingian ka, nagbulag-bulagan ka na ang taong bayan, gigil at galit na sa'yo. Pumunta na sa basura, pumunta na sa putikan ang Pilipinas. Lahat na bagsak. Lahat bagsak ang ekonomiya, bagsak ang value ng piso, bagsak ang share market, bagsak ang tourism. Ano pa ba? Ubos na ang pera ng Pilipinas. Ayaw mo pa rin mag-resign. Pakapalan ka pa rin ng mukha mong hudas ka. Wala kang ginagawa. Hindi mo kayang dalhin ang Pilipinas, hindi mo kayang magiging leader. Kaya mo lang magsinghot. Magsinghot ka na lang ng kukin. Mag-resign ka muna. Para nang magsinghot ka hanggang matigok ka, wala kaming pakialam dahil hindi mo bit-bit na ang 120 million na buhay ng mga Pilipino. Pero ngayon, dahil naniniwala kami sa pasabog ng kapatid mong si Senator Amy na lulong ka sa druga noon hanggang ngayon. Kaya nga, magsasalita ka, utal-utal. Yung utak mo, hindi agad makapag-function, hindi agad pumapasok yung tamang words dahil yung utak mo puno na ng druga. Kaya mag-resign ka na. Maawa ka na sa Pilipinas. Wala nang mapupuntahan ang Pilipinas, putang ina, nang dahil sa'yo. Wala kang kwintang presidente. Masahol ka pa kay Pinoy noon. Kahit yung Pinoy may saltik din yon, pero mas masahol ka pa. Hindi ka na nga nirirespeto ng mga tao mo. Corruption here, corruption there. Kulang pa ba ang kinurakot mo? Inubos mo na ang pera ng kaban ng Pilipinas. Pati reserve, gold reserve, bininta mo na. Saan na ang pera? Binulsa mo na ba? Tapos nagpagbulag-bingi ka pa. Marami nang galit sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Gusto mo pa bang magkagulo? Hihilain ka tulad ng nangyayari sa ama mo? Talagang mangyayari ang nangyayari sa pamilya mo noon. Pag nagbingi-bingian ka, mas mabuti pang mag-resign ka. Dahil yung mga himod-puwit na lang sa iyo, yun na lang ang naniniwala sa iyo, Marcos Jr. Lahat kami mga ordinaryong Pilipino nang gigigil sa iyo. Putang ina ka. Pakakainin kita ng putang ina ka. Diyos ko po, nakakahiya ka. Ano yung sinasabi ni Denchis? Pumunta kayo ng Los Angeles, sumasali kayo sa iyutan, 6 din, at pinupuwit ka, tinira ka sa puwit mo? Yun mismong audio na narinig ko na sabi mo, I think it's too big. It's too big ang putang inang titi na pumasok sa puwit mo. Audio mo yun, busis mo yun. Pinalabas ni Denchis. Ano ka, Marcos Jr., double blade ka ba? Tapos daw yung asawa mo daw, nanunood si Butod. Sinasabihan ka pa, sweetie, di ba paborito mo to? Paborito mo palang magpapuwet? Magpatera sa puwet? Iyan ang perespito. Ano ba? Iyan ba ang kagalang-galang na presidente? Mag-asawang mga drug addict, pati anak? Pupunta daw ng Amerika para magsasali sa 6 din, sa mga iyutan? Tapos nagpatira pa daw sa puwet, sabi ni Chisden. Ay, Diyos ko po, wasak yung puwet mo. Dahil hindi mo nakayanan yung tumira sa'yo. I think it's too big. Too big. Malaking titi yung pumasok sa puwet mo. So, basag ba yung puwet mo, Marcos Jr.? Kasi si Cheese din yung nagpalabas niyan eh. Nakakahiya kang presidente.
Diyos ko po, ito ang presidente ninyo, mga loyalista? Nagpapatira daw sa puwet sa Amerika? Hey, it's too big. Hindi ko kaya. I think it's too big. Wasak ang puwet ko. Putang inang presidente to. I-follow nyo si Cheese din. Ang daming pasabog ni Cheese din sa mga mag-asawang to. Kung anong ginagawang kabalbalan sa Amerika. Kapal na mga mukha nito. Tinabla na ng hiya itong walang hiya ito. Sarap mong, putang ina ka talaga, Marcos ka. Kailan ka pa kukunin ni Satanas, putang ina ka. Sana ma-overdose ka sa kasisinghot mo, putang ina ka. Yawa ka, buong pamilya mo sana matigok kayo sa kasisinghot.